time. God is good. Amen. Madaydayaw ni Apo Diyos kakabsat. Ta iti daytoy nga rabii maangay manen iti devotion tayo. Iti live tayo kat ni Apo Diyos iti madaydayaw kakabsat kat sakbay man iti amin. Kadagiti so amin nga agbuybuya iti Zoom tayo, iti Facebook. Kastamat dagiti adatoy. Ikablao ko kada kayo itinagan ni Apo Diyos ni Jesucristo. Daydi Diyos nga naayat na asi kan man nakabalin. Amen. Madaydayaw ni Apo sa kabsat kat iti daytoy nga programa tayo dawatek matgarod nga tumakder ti sagtunggal may sa kada tayo tayin tayo kantaan dayjay kay buti ng Diyos. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. Podongan ni Apo Diyos kakabsat kat naimbag nakaysay-sayat launay kat rogyanan tayo kakabsat iti aramid tayo kat iti into opening prayer umay ito man idalan kada tayo ni Brother John Lloyd ni Sister Edna kat kantaan tayo dayjay kay buti-buti ng Diyos. Amen. Tani Apo Diyos podnaw ngay suna kat naayat kay buti-buti mo Panginoon. Amen. Hallelujah. Kay buti-buti mo, Panginoon, Yes, Lord. sa lahat ng oras at sa bawat araw. Kay laging tapat kong magmahal.
Kat amen, hallelujah, kakabsat. Kat oras man nga kang kantaan tayo ng Apo Diyos. Amen, hallelujah. Praise your faithfulness, O God. Your love so with your
pinupuri ka namin, Lord. Dinadakila ka namin, Panginoon. Diyos na mahabagin. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na totoo, tapat at tunay. Hallelujah. Iti dahito Apo Diyos nga kanito, Lord, daydayawan dako, Apo. Iti Espiritu pinitikin na po mo, Panginoon. Ta-deserve mo lang, o Apo, iti may daydayaw kung may tanong, Lord. Kat Lord, mga kitawan, dagiti kaabay mi. Tas ikalang, Apo Diyos, sa daydayawan mi, Lord. Tiday ti Apo Diyos nga kanito, Panginoon. Itatmikan ka, dagiti nga puso, Panginoon. Dagiti nga puso, mitapnog dayaw ken ka, Lord. Agrubbab ken ka, o Apo Diyos. Tas ikaw, Apo, iti may patpatayawan mi, Lord. Ikaw lamang po ang pinupuri at sinasamba namin, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before
Come on, church. Kantahan tayo ni Apo Diyos. Madaydayaw ti o ang Apo. Hallelujah. Madaydayaw ni Apo Diyos. Tingnan tayo. Oh, hallelujah. May tantanong, Lord. Tinapatinganagan mo, Panginoon. Tas kakit man nakabalin nga Diyos. Hallelujah. Tas ikaw, Apo, dinamarswa ka na kami, Panginoon. Kung baglaong Apo Diyos. Kasi kami, Apo, nga pinaraswaan katagdayaw, Apo, agrupag nga si Pumuloy sa kuwanan, Lord. Hallelujah. Lord, pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin, Lord. Iti kaanuman mo, Apo Diyos, upang lang mo, Apo. Iti katakkilan ka dayaw, iti gloria ken panagyaman, Panginoon. Kasi kalaang ti Diyos, man nakabalin amin, Apo. At madaydayaw na patinganagan mo. In Jesus' name, hallelujah, amen. Praise. Amen. Hallelujah. Dagiti na bless ipo kao naman ti praise God. Amen. Madaydayaw ni Apo Diyos sa kabsat ta. Uray no napudot iti panawen kat iti presensya ni Apo Diyos kat talaga nga bumarbara. Praise God. Palakpakan tayo man ni Apo Diyos. Ayan, so to formally welcome us, ayabak man ni Sister Josa nga bangted iti welcome address. Praise. Magandang gabi po sa ating lahat. Mga minamahal na kapatid sa Panginoon, lubos po ang aming pasasalamat sa Diyos sapagkat sa kabila ng ating gawain, hamon at responsibilidad sa araw-araw, muli niya tayong pinagkalooban ng pagkakataon na magtipon na ngayon gabi para sa ating online devotion dito sa TFI Aninipan. Tunay na biyaya ang patunay ito ng kanyang kabutihan at katapatan sa atin. Sa ating lahat sapagkat ang bawat sandali na inilalapit niya tayo sa kanya at pagkakataon upang tayo ay mapalakas, mapanibago at mapalalim sa pananampalataya. Isang mainit at taus-pusong pagbati po sa lahat ng ating mga kapatid na kasama natin sa Zoom, gayon din sa mga sumasababay sa pamagitan ng Facebook Live. Pagamat tayo ay magkakahiwalay ng lugar at magkakaiba ng sitwasyon, pinagbubuklod naman tayo ng isang pananampalataya. Iisang pag-asa at iisang layunin ang sambahin, purihin at pasasalamat ang ating Panginoon. Totoo nga, walang hanggang ang pagkilos ng Diyos, sapagkat kahit sa pamamagitan ng online fellowship, patuloy niyang pinagtutugtong ang ating mga puso bilang isang katawan kay Kristo. Kami rin po ay labis na nagpapasalamat at nagagalak dahil sa gabing ito ay magkakasama natin ang ating messenger, si Pastor Gary Aburita mula sa Abu Dhabi, Dubai. Siya po ay magbabahagi ng salita ng Diyos na tiyak nating magiging gabay sa lakas at paalala ng pag-ibig at kalooban ng Panginoon para sa ating lahat. Naway buksan natin ang ating mga puso at isip upang buong pagpapakumbaba tanggapin ang mensaheng ihahanda ng Diyos sa pamagitan niya. Inaayahan po namin ang bawat isa na makiisa ang aktibo sa ating gawain ngayon gabi. Maaari po kayong mag-comment ng Amen bilang tanda ng iyong presensya at pakikibahagi para naman po sa inyong mga prayer request
at mga patotoo. Bukas po ang comment section at maaari rin po kayong magpadala ng mensahe sa ating official page, TFI Aninipan Flora Apayao. Naniniwala po tayo na ang Diyos ang ating sinasamba ay Diyos na nakikinig at kumikilos sa pananalangin ng kanyang mga anak. Hinihikayat din po namin kayong i-like at i-follow ang ating page upang patuloy kayong magiging update at makasama sa mga susunod pang gagawin ng ating ministration. Muli buong kagalakan at pasasalamat po namin tinatanggap ang bawat isa sa gabing ito. Ihanda po natin ang ating mga puso, alisin ang anumang aalanhin at alahalanin at ituon ang ating pansin sa presensya ng Diyos. Sama-sama po natin sambahin at itataas ang banal at makapangyarihang pangalan ng ating Panginoon ngayong gabi. Naway ang kanyang kapayapaan, kagalakan at pagpapala ay sumaatin sa ating Panginoon. Sumaatin sa ating pagtitipon. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, kumusta pong bawat isa? Kumusta po ang ating buhay? Amen. So ngayon po tayo po ay dumako sa ating isa sa pinakamahalaga na gawain sa oras nito, no? At isa sa uri ng pagsamba sa Panginoon, ang pag-aaral ng kanyang salita. Amen po. So, alam ko po na tayo po ay pinagpala ng Panginoon dahil po buhay pa tayo ngayon. Hallelujah. Tayo malakas. Amen. So, we praise God dahil ang Diyos ay kasama natin palagi. Amen. Ayun. So, I believe na ang ating mga kapatid, no, mga taga TFI Apayao ay andun pa rin yung yung atmosphere ng impact, yung conference. Amen. So nakakamiss yung conference, di ba? Kami nakakapag-attend. Buti ng TFI Apayao, no, kasi simula last year and this year nakapag-attend ng conference. Simula nung nakapunta ako ng TFI Church, parang one time lang ata ako naka-attend, tapos night worship service lang yun. Hindi ako nakapag-attend ng yung buong araw na nasa conference talaga. Ano lang yun, worship service lang yun ng one night lang din. Simula 2017, 2018. Praise God kasi si Lord po, siya po ang nag-bless sa atin, no? Kaya I believe na bless po ang TFI Church Apayao, at higit sa lahat po tayong lahat ay blessed po tayo dahil po nakilala natin ang Panginoon at nandito tayo para mag-fellowship at higit sa lahat at worship si Lord. Amen. So praise the Lord. So ang ating pong topic ngayon is all about the truth about greatness in serving. May ganun pala, no? Na parang promotion ba? Parang paano ma-promote sa pag-serve kay Lord sa kanyang kingdom, no? The truth about greatness in serving. Ito po yung ating topic. So sabi dito, how to be great in the kingdom or in the kingdom of God. Before po ako magpapatuloy, tayo po muna ay manalangin. Sige po, let us all pray.
Heavenly Father, in Jesus' name, salamat Lord God sa oras na ito. We thank you, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na nandito, Lord. Excited, Lord, willing to hear your word, Panginoon. We thank you, Panginoon, for this privilege, O God, na kami ay makapag-aral, Lord God, ng iyong salita. Dalangin po namin, Ama, na i-open niyo po ang heart at mind namin, marinig namin, Lord, ang katotohanan ng salita niyo, O Diyos. Lord, ang mga salita namin mapapakinggan, mapag-aralan, dalangin namin na ito ay matanim sa aming puso at isipan. I-touch niyo po ang mga buhay namin. Kayo mag-transform sa amin, Lord God, by the power of the Holy Spirit and your word, Panginoon. We pray, Lord God, na patuloy na yung maranasan ang iyong presence sa oras nito. Be in our midst, Lord. We acknowledge your presence. We acknowledge your name in the name of Jesus. We pray, O God, na ano man ang gawain ng kaway sa oras na ito, Lord, we rebuke it in Jesus' mighty name. And Lord, I bless you pong bawat isa na naririto, Lord God, on-site man or online, Panginoon. I-bless niyo po ang service na ito at kayo lamang ang mag-glorify, kayo lamang ang mag-lead sa amin, mag-guide sa oras ito, Lord God. We thank you and we give you all the glory in Jesus' name. Amen. So, ayan, praise the Lord. So, medyo matagal din tayo na hindi nakapag-online service dahil po sa conference. So, we praise God for that. And ngayon po na patuloy tayo sa ating pag-aaralan. So, how to be great in the kingdom of God. Ano po yung unang pumapasok sa ating isip kapag po narinig natin ito or nabasa natin ito? Amen. How to be great in the kingdom. Diba? Ano yung truth about greatness in serving, in service, no? Sa ating pagsuserve kay Lord. Sa church, kapag nasa church tayo, sa loob man or sa labas ng church, if we are serving the Lord, ano ibig sabihin ng pagiging great in His kingdom? Amen? Di ba po sa isang company, kapag nasa work po tayo, meron niyang mga promotion, 'di ba? Sa mga position na atin pong pinopossess. Amen? So parang ikaw employee ka, 'di ba? After ilang years naging manager, supervisor after ilang years ulit. Now, yun yung umaangat ka, no? Nagiging tumataas yung rank mo or yung position mo sa isang company. 'Di ba? Tapos sa sa secular, like sa kingdom, no, sa isang kingdom, sa isang empire or sa isang bansa, kapag great ka, nasa taas ka talaga. Ikaw yung pinaka mataas. Amen? Tapos ang madalas na mga great or mighty, yung mga king, mga ruler, political leader, mga government official, di ba? Or boss, in other word. Noong unang panahon, ang tawag sa mga amo is Lord. Or even until now, no, ang tawag sa ibang culture, ang tawag sa kanilang amo is Panginoon or Lord, 'di ba? Like ibig sabihin po master. Amen. Even po sa kingdom nung unang panahon, ang mga hari po is kino-considered as great, as Lord, as master. Dapat pag ako ay leader, dapat ako ang boss. Ako ang masusunod, hindi ikaw. Amen? So sa isang company or sa isang kingdom dito sa mundo, yun po yung system. Pero pagdating po sa Bible, ano ba ang biblical sense or ano ba yung biblical na teaching na tinuturo ng Lord sa kanyang word when it comes to be great in His kingdom? Paano ba maging dakila? Paano bang maging kilala? Paano maging nasa taas? No? Parang Lord, gusto ko Panginoon, gusto ko malapit ako sa iyo dun sa kingdom mo. Di ba? Billions of people around the world. For example, nasa kingdom of God. Millions of people nasa kingdom of God na. Tapos isa ka doon sa millions or billions of people na follower of Christ na na-promote doon sa kanyang kingdom. So ngayon, gusto mo ma-close kay Jesus. Paano maging great in His kingdom?
Paano maging close kay Jesus? Paano maging close kay God? Paano yung malapit ako sa Kanya doon sa Kanyang kaharian? Amen? So kung relate po kayo sa ano sa topic nito, ang ating pong verse sa oras nito po is nasa Matthew chapter 20. Sige po, let us open our Bible sa Matthew chapter 20 po, sa verse 20 hanggang verse 28. Oh yes, verse 20 hanggang verse 28 po, no? Dito po sa Bible. Sige po, open po natin yung ating Bible, or meron kayong physical Bible, or ano, sino yung merong Holy iPhone diyan? Holy Samsung, Holy Huawei, no? Kasi ang ating Bible minsan nasa phone natin. So nagiging banal yung cellphone. Joke lang yun, ah. So, ayun. So, sa Matthew chapter 20 po, verse 20 hanggang 28, amen, aking pong babasahin. No? Verse 20 hanggang verse 28. Sabi po dito, ang nakasulat, then the mother of James and John, the sons of Zebedee, came to Jesus with her sons. She knelt respectfully to ask a favor. By the way po, clear po ba yung voice ko? What is your request? Sabi ni Lord, sabi ni Jesus. He asked. Sabi naman ng mother nila James and John, she replied, in your kingdom, na makinig po tayo, no? Please, let my two sons sit in places of honor next to you, one on your right and the other on your left. Sabi ng ina ni James and John. But Jesus answered by saying to them, you don't know what you are asking. Are you able to drink from the bitter cup of suffering I am about to drink? Ito po ay tumutukoy sa suffering ni Jesus sa kanyang sacrifice sa buhay niya, no? Ito po ay tumutukoy sa death of Christ doon sa cross of Calvary, sa kanyang crucifixion. Then sabi nila, oh yes, they replied, we are able. So Jesus told them, you will indeed drink from my bitter cup, but I have no right to say who will sit on my right or my left. My Father has prepared those places for the ones He has chosen. Ang totoo po na na malapit kay Jesus, close kay Jesus, is yung mga tao po na tunay na kumilala sa Panginoon. Amen. Kapag ka po kinilala natin si Lord, si Jesus Christ, at tinanggap natin siya as our Lord, our Savior, at nag-follow tayo sa Kanya, nag-obey tayo sa Panginoon. Amen. Until the end. No? Kapag na-save tayo. Hallelujah. Then, when the 10 other disciples heard what James and John had asked, they were indignant. But Jesus called them together and said, you know that the rulers in this world lord it over their people, and officials flaunt their authority over those under them. But among you, it will be different. Whoever wants to be a leader among you must be your servant. Naririnig po natin? And whoever wants to be first among you must become your slave. Narinig po natin ulit. For even the Son of Man came not to be served, but to serve others and to give His life as a ransom for many. Amen po. God bless His word. So, meron po ba tayong understanding ngayon? Bakit ano ba? Paano ba maging great in His kingdom? 'Di ba sa mundo, hallelujah, sa world, sa kingdom dito sa earth, pag maging great ka, kailangan nasa taas ka. Ikaw ang pinakamagaling, pinakamatalino, pinakamakapangyarihan. Di ba? Pero when it comes to the kingdom of God, when it comes to our service for the Lord, ang pag-serve natin kay Jesus, ang pag-serve natin through our community, inside the church, outside the church, in our family, in our in marriage, in relationship, no, as husband and wife, in our brothers and sisters, amen, or in your
kung nasa work ka, nag-work ka, or in your business, kung nagbi-business ka. In all aspect of our life, we are serving the Lord Jesus Christ. In all we do, we do it all for the glory of God. Di ba? Kapag nag-work tayo sa isang company, we are not serving the owner of that company. We are serving Christ our Lord. Kasi wala po tayong ibang Lord na kinikilala dito sa mundo, kundi si Jesus lamang. Though mayroong mga tinatawag na Lord nga, may mga tinatawag na Master nga, mayroong tinatawag na mga boss, mga amo, pero there is only one Lord, and that is our Lord Jesus Christ. Say amen. Amen po. Kahit si Jesus, sabi dito sa conversation, dito sa story ni Jesus at ng mother ni James and John, the son of Zebedee. So 'di ba nagtanong ang ina ni James and John na Lord, pwede po ba na na ang aking mga anak nasa right and left mo, 'di ba? Close sa iyo, dikit sa iyo, na malapit sa iyo. 'Di ba sa church, may mga may mga member na na yung tawag ito, yung parang nagpapansin sa pastor, sa leader, 'di ba? Para para tawag ito, yung mayroong favor sa kanya, no? Sa church po nangyayari po yung ganyan, 'di ba? So si Jesus, nangyari yan sa kanyang mga disciples, no? Favor, something, hindi lang basta favoritism, no? Parang sinisik ng mother ni James and John pagkakaroon ng favoritism na 'di ba meron si Jesus 12 disciples, at itong dalawang disciple na to lumapit kay Jesus, no? Na pag nasa kingdom na si Jesus, nasa kingdom na niya, sabi nila na Lord, no? Kung pwede lang, please Lord. No? Nakikiusap sila na kapag nasa kingdom na sila ni Jesus, ni Lord, gusto nila na malapit sila kay Jesus or dikit kay Christ. Amen? Yung isa nasa left, yung isa nasa right. Di ba? Nalala ko yung preach niya ni Pastor, ano ba yun? Yung sa conference, si Pastor Niel ba yun? Hindi ko sure, ha? Nakalimutan pangalan niya. Sabi niya, di ba, yung topic niya about warriors, warriors for Christ ba yun? Topic niya. Na may mga member po talaga na yung yung mga papansin ba, mga member na matampuhin, mga member na na imbes si Lord ang gino-glorify, si Lord ang pinipraise, si Lord ang ino-honor, or magpapansin kay Lord, sa tao nagpapansin. Amen? Sometimes we think po na kapag napansin tayo ng isang pastor, inapansin natin ng Panginoon. No? Nakadepende po yan sa sa motive ng heart natin. Sino bang ating gino-glorify? Kahit sa aspeto po ng ating buhay, kapag nag-serve po tayo kay Lord or ano man ginagawa natin, kanino ba tayo tawag ito? Kanino ba natin gini-glorify yung ating mga ginagawa or yung ating buhay? Sino ba ang ating gino-glorify? Sino ba ang ating ino-honor? Amen po. Sinong ating pinipraise? Kanino tayo nagpapapansin? Amen po. So how to be great in the kingdom? Based dito sa conversation na sabi ni Jesus, kung gusto mo maging great in my kingdom, paraphrasing, kailangan mong maranasan yung mararanasan ko. Yung bitter cup na ininom ni Christ, which is the sufferings, which is the sacrifice, which is the crucifixion, the death of Christ on the cross of Calvary. Sabi ni Christ, kung gusto niyo maging great in my kingdom, sige, inumin niyo yung bitter cup na iinumin ko. No? And nalaman naman po natin na ang mga disciples of Christ, ang mga apostles po, after ni Christ mamatay, after ni Christ mabuhay muli, nung 'di ba, death of Christ, resurrection of Christ, then si Christ po bumalik na sa langit, umakyat na sa langit after ng crucifixion, after ng resurrection. Hallelujah. And then itong mga disciples niya, ang mga apostles, sila po ay scattered all around the world.
Amen? Sila po ay nag-preach ng gospel and it cost their lives. Sa pag-preach po ng gospel, sa pag-proclaim ng gospel, ang faith mo, ang cost niyan is life, persecution, death, sufferings. Kaya ang pagiging Christian, hindi po easy na kapag naging Christian ka na, perfect ka na, pag naging Christian ka na, easy na ang buhay mo. Actually, kapag naging Kristiyano po tayo, pag nag-follow tayo kay Christ, kung marami kang kaibigan noon, sometimes or most of the time, ang possibility is nawawalan ka ng friend. Amen? No? Maraming nagbabago sa atin. Kung ang buhay mo ngayon mabigat, bibigat pa yan lalo. Na hindi ko sinasabi na parang ay grabe naman yan. No? I mean ba yung pagiging Kristiyano po natin ba, hindi tayo yayaman dahil Kristiyano tayo. Hindi gaan ang buhay natin dahil Kristiyano tayo. Yun yung thinking ng ibang tao. Amen po. Praise God. Kundi ang sinasabi ni Christ na kung gusto mo maging great in my kingdom, no, follow me. Kung gusto mo maging great in my kingdom, gawin mo lahat ng ipapagawa ko sa iyo. Amen. Hallelujah. So 'yun. Now yun yung conversation doon kay Jesus, sa mother ni James and John. Amen. And kasama sa mga ibang disciples na sa four gospel na 'yan, doon sa ibang book ng four gospel is para sila nagbabangayan or nagdi-discussion sila nagdidebate sila. Sino ba ang dapat na mauna? Sa kanila bilang mga disciples, sino bang dapat maging leader sa atin dalawa? Sino ba sa ating bilang mga disciple ni Christ? Sino bang maging leader natin? Sino bang maging first sa atin? Sino ba yung maging great sa atin? Sino ba yung gusto mauna? Kaya dito sinabi po ni Christ na ang sino man ang gustong, sabi dito, ang sino man po na gustong maging first, dapat maging slave ninyo. No? Sa 12 disciples of Christ, kung sino yung nagdi-desire, nagsisik, no, para maging first sa kanilang 12, ay maging slave dapat nila. Sabi rin dito, no? Kung sino ang gusto maging leader, sino ang gusto maging first sa pag-serve kay Christ, sa service, sa church, or in the kingdom of God, dapat maging servant, dapat maging slave. Tinuturo ni Christ dito. Amen? Hindi yung pag nasa taas ka, hindi ibig sabihin na pag leader ka, ikaw ay boss. Hindi ibig sabihin po na ikaw ay nauuna sa kanila, ikaw ay boss. Amen? Kaya meron po tayong tatlong bagay na pag-aaralan, how to be great in the kingdom of God. Amen? Kaya sabi ni Jesus, kung sino man ang gustong maging leader or maging first, must become your servant or your slave. So, in the context of the church, inside the church, hallelujah, sa pag-serve kay Lord, kung sino po yung mga leader, ito po yung isa sa mga bagay sa ating tatlong points na pag-aaralan na dapat po nating i-apply, na dapat po makita sa ating buhay as we are serving the Lord Jesus Christ. Number 1. Amen? Number 1 po is humility. Pakisabi nga po humility. Hallelujah. Isa po sa ating core values as Christian is humility. Ang isa po sa pinakita ni Christ nung nasa lupa si Christ ay humility. Amen? The number 1 na character na ipinakita po ni Christ, isa sa pinaka-integral na character, ibig sabihin po, pinaka-mahalaga, Mahalaga ang faithfulness, pero isa sa pinakamahalaga ay humility or the number 1 character na dapat makita sa atin bilang Christian if we are serving the Lord Jesus Christ is dapat ang humility. Pakisabi nga po ulit sa katabi nyo, humility. Humility po.
Humility like Christ. Yung humility na katulad kay Christ. Kasi si Christ po, He humbled Himself to the point of death, even death on the cross. That is number one point natin, humility. No? The truth about greatness in serving. Greatness in serving, how to be great in the kingdom of God, kailangan mo maging servant. Kailangan ituring mo ang sarili mo na you are only a servant. You are a slave under Christ leadership, under Christ lordship. Amen po? Under tayo sa pamamahalan ni Kristo, under tayo sa paghahari ni Kristo sa ating buhay, sa ating puso, sa ating pagiging Kristiyano. Nung naging Kristiyano tayo, ang buhay natin, hindi na tayo ito. Si Kristo na ang ating buhay. Siya na ang namumuhay sa atin. Amen po. Greatness in serving, number one is humility. Ang sabi sa Matthew chapter 20, verse 20 hanggang 23, di ba? Sabi dito, then the mother of the sons of Zebedee came up to him with her sons, and kneeling before him, she asked him for something. And he said to her, what do you want? Anong gusto mo? Kapag po tayo bilang mga Kristiyano, tayo na nagsuserve kay Jesus, no, in the community, inside the church or outside the church, kapag po sabihin ni Christ, what do you want? Ano bang nasagot natin? No, ang sabi dito, she said to him, say that these two sons of mine are to sit one at your right hand and one at your left in your kingdom. Amen? Di ba? Jesus answered, you do not know what you are asking. Are you able to drink the cup that I am to drink? They said to him, we are able. No? He said to them, you will drink my cup, but to sit at my right hand and at my left is not mine to grant, but it is for those for whom it has been prepared by my Father. Amen po. So, tayo po na mga nagsiserve kay Christ, no, gusto natin if we are desiring to be great in His kingdom, bilang leader, bilang worker, or bilang member, any one of us po, pang nagsiserve tayo kay Christ, paano maging great in His kingdom, dapat maging humble tayo. Amen? Sabihin niya po sa katabi natin, maging humble ka. Na? Sabihin natin sa sarili natin, maging humble tayo. Na? Maging humble ako. Ako, ikaw, tayo, maging humble po tayo. A Christ-like humility. No? Isa po yan sa Christian values or core values, especially po ang TFI Church, ang stand po dyan sa core values is, one of the core values ay ang humility. No? Humility. Bilang mga Kristiyano po, tayo pong lahat ng mga Kristiyano, number one po dapat is yung humility makita sa atin. Hallelujah. No, mahirap po itong gawin, yung humility. Amen. Di ba? What do you want? Sabi ni Christ. Anong sasagot natin? Amen. Kapag nag-ask tayo kay Lord ng favor, kaya nga, di ba, sometimes may mga prayer tayo na hindi na nag-grant ng Lord. Kasi nga, hindi niya will. Kasi nga, hindi pa time. Amen? So dito, ang number one character bilang isang Christian na nagsiserve kay Christ, ang makita sa atin una is yung humility. Bakit napakahalagang humility, no? Bakit napakahalaga? Dito sa Philippians chapter 2 verse 6 hanggang 8, ang sabi dito, who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form. He humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Ito po ang example of Christ on how to live as a Christian, kung paano po tayo mamuhay bilang Kristiyano, bilang isang tao na nagpa-follow kay Christ, nagbibilieve kay Christ. If you claim to be a Christian, you must follow the example of Christ.
the humility na ipinakita ni Christ nung siya ay nandito sa lupa. Jesus is God. Amen? Jesus is God. He became flesh. Naging tao si Christ, nagkatawang tao sa Christ, though He was in the form of God. Though Jesus is God, siya ay Diyos, did not count equality with God a thing to be grasped. Kapantay niya ang Diyos Ama. Siya po ay bugtong na anak. Siya po ay Diyos. Siya po ay si Jesus, no, na nagkatawang tao. Though they are equal, no? Equal ang Father at ang Son, pero because the role of the Son is for the redemption of the humanity, to save all humanity. Hallelujah. Kaya si Jesus, he obeyed the will of the Father, no? As his role as the Son. Sabi dito, no? But emptied himself by taking the form of a servant. Si Christ po, tinanggap niya ang isang role, no? Na maging servant siya, to be a servant, no? Sabi ni Christ sa dulo, sa verse 28 ng Matthew chapter 20 na, for even the Son of Man did not came to be served, but to serve. Hallelujah. To serve, sabi dito, and to give his life as a ransom for many. Hallelujah. Amen. Ang ating role as a Christian, no, in service for Christ, kailangan ng ating sarili, kilalanin natin at saka tanggapin natin na we are a servant of Christ. We are a slave of Christ. Pastor tayo, preacher tayo, worker tayo, leader tayo, or whatever, no, na ministry na mayroon tayo, bilang Kristiyano po, kailangan makita sa atin ang humility. Katulad ni Christ, ipinakita niya ang kanyang humility. He humbled himself. Naging tao siya, nagkatawang tao siya, naging anyong alipin, naging katulad siya ng tao natin bilang mga tao. Amen? Being born in the likeness of men. Naging tao si Christ. Hindi lang siya basta tao. Ang kanyang naging status dito sa mundo, servant, alipin. Naging alipin si Christ. Nagpaka-alipin siya. Amen? And being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Dahil sinunod niya ang will of the Father, no? Kasi kailangan ng blood, amen, na perfect, holy, kailangan ng sacrifice. There's kailangan ng someone to suffer. Hallelujah. To be crucified on the cross. Amen. Kailangan may mayroong magsasacrifice ng kanyang buhay doon sa cross of Calvary, and that death will be our ransom. That is the price ng ating redemption and salvation. Una dito is ipinapaalala sa atin na tayo bilang Kristiyano, we are redeemed and saved. Hindi yan po ang ating dapat alalahanin una para maging humble tayo. Niligtas tayo ng Diyos. Hindi natin niligtas ang ating sarili, gawa ng ating sariling kakayahan, kalakasan at karunungan, kundi dahil lamang sa biyaya ng Diyos, naging Kristiyano ka, nakilala mo si Kristo, niligtas ka na Kristo, kaya ikaw ay dapat, ako ay dapat, at tayo ay dapat na maunawaan natin na dapat ang humility makita sa atin, dahil ito ang magpapakita sa atin, magpapatunay na we are saved by His grace. Hallelujah. At ito ang magpapaalala sa atin na niligtas tayo dahil sa obedience ni Kristo doon sa cross of Calvary, na kung hindi dahil sa kamatayan ni Kristo, wala ako dito, wala ka dito. Kung hindi dahil sa kamatayan ni Kristo, hindi ka makakapasok sa kingdom of God. Hindi mo matatanggap ang reward, ang salvation, ang eternal life, lahat ng mga bagay na prepare ng God the Father for us as His chosen people by faith. Amen po? Kaya napakahalaga ang humility. Kasi si Christ, naging humble siya. Dapat ang mga Christian maging humble in all aspect. Maging humble. Kung mayroong mga Kristiyano na arrogant, they are not following the example of Christ
we are not following the example of Christ, if we are arrogant, kapag mayabang tayo, mapagmalaki tayo sa ating sarili, sa ating nagawa, if we are that kind of people, person, or Christian, we are not Christian indeed, because we are not following the example of Christ, and we are not glorifying Him, because we are only living by faith, living by His grace, not by our own good works, not by our own strength or might, because it is only for Christ alone, hindi dahil sa atin, kundi dahil sa Kanya lamang. Amen? Kaya maging humble tayo, magpakumbaba tayo palagi sa pag-serve. Amen? Sa pag-serve kay Christ. Makita sa atin ang humility, lalo pag nasa pulpit tayo, nasa stage tayo. Dapat ang humility makita sa atin. Kasi minsan baka mamaya bigla tayong maging mayabang na, oh, magaling ako kumanta, magaling ako tumugtog, magaling ako sumayaw. Minsan na-glorify natin sarili natin, imbes na si Christ. Kaya napakahalaga ang prayer, no? Lalo na kung ikaw ay nasa harap ng congregation, ikaw ay kung ikaw ay frontliner, no, nasa pulpit ka or nasa stage, no, napakahalaga na kailangan covered ka ng prayer, covered ka ng dugo ni Christ, covered ka ng kapangyarihan ni Kristo, na dapat si Lord ang makita at hindi ikaw. If you want to be great in His kingdom, to be great in the kingdom of God, is to humble ourselves, to walk in humility, to live in humility. Amen? Hallelujah. So number 2 po, greatness in serving, kailangan po ang servant leadership. A Christ-like leadership is servant leadership, servanthood, and leadership of Christ. No? Servant leadership. Number 2, following the example of Christ. We must follow the example of Christ, servanthood, and leadership. Ano ang pinakita ni Kristo sa atin? He lead us. No? Amen? He served the people. Pumunta si Christ, nagpagaling ng mga may sakit, nagbahagi ng gospel of the kingdom of God. Si Christ nagpagaling. Amen? Nag-serve si Christ sa mga tao. He did miracles. He healed the sick. Amen? Nagkaroon siya ng compassion sa mga taong kaawa-awa, mga poor people, mga needy. Amen? Mga taong walang pag-asa, mga taong yung walang kakampi. Kinampihan ni Christ. Ipinakita ni Christ ang kanyang leadership through His service. No, servant leadership. No? Marami po sa atin sa church, no, bilang Christian, wala yung nature, yung essence na pagiging servant natin. Kaya ako, pag tinatawag akong bro, walang problema sa akin. Pag tinatawag akong pastor, walang problema sa akin. Yung ibang tao, pag hindi tinawag na pastor, magagalit or hindi napapansinin yung member na tumawag sa kanya na bro lang. May mga iba na kailangan tawagin mo ako na ganito ako, pastor ako kasi pastor ako. No. Amen. We are all brothers and sisters in Christ. Hindi title ang pagiging pastor or ang pagiging leader mo. That is a gift. That is a calling. Amen. No, may mga ibang tao na hindi nakikita ang servant leadership. Walang humility. Kapag may humility tayo, meron tayong servant leadership. Kasi si Christ, He came to serve, not to be served. If we are a pastor, if we are a leader or a worker, amen? Especially being a leader po, kailangan tayo ang mag-serve. Hindi tayo ang paglilingkuran, tayo ang maglilingkod sa Diyos through our community, through our fellow brothers and sisters. Amen? Hallelujah. Diba sabi ni Christ, but whoever would be great among you must be your servant, and whoever would be first among you must be your slave, even as the Son of Man came not to be served, but to serve. Servant leadership. Bawat Kristiyano, dapat meron pong servant leadership. Hindi ibig sabihin, member ka lang sa loob ng church, wala kang servant leadership, or hindi yan applicable sa iyo. No, it is applicable for all of us bilang mga Kristiyano po. Lahat po ng mga follower of Christ, a person who believe in Christ, in the Lord Jesus Christ, kailangan magkaroon po ng servant leadership.
Kahit sa personal life natin, magkaroon tayo ng servant leadership dahil madadala natin iyan, ang leadership na mayroon tayo, madadala natin sa business, sa work, sa any kind of ministry inside or outside the church, or even in our sa asawa mo, sa anak mo, sa family mo, sa bahay, kung saan ka naroroon. Pagdadala mo ang servant leadership, of course, you have that kind of humility and you are following the example of Christ and you are serving Him. Amen? And Him alone. Amen? Pangatlo po, for the last point natin, greatness in serving, amen, must be glorifying Christ. Pakisabi nga po, glorifying Christ. Kailangan po ang buhay natin, lahat ng ginagawa natin, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, kailangan na kag-glorify kay Lord. At si Lord lamang ang gino-glorify. Amen? Meron pa po bang mga Kristiyano na porkit matalino siya, mababa ang tingin niya sa ibang kapwa Kristiyano or sa kapwa-tao niya? Amen? Kapag ka matalino tayo or magaling tayo, wag nating ituring na mas mababa yung isang tao sa atin. We are blessed kung magaling tayo. We are blessed kung matalino tayo. But wag mong gagamitin yan para maging arrogant ka. Kasi ang pride na yan, at the end, yan na magpapahamak sa atin. Kaya nga sa pinakaunang point natin, humility. Kailangan natin magkaroon ng humility. Hallelujah. Amen? Glorifying Christ. Kasi po, una, si Christ po, He glorifies the Father. When He was on earth, so as we. Sabi dito sa John chapter 17 verse 4. No? Sa John chapter 17 verse 4, sabi dito, I glorified you on earth, having accomplished the work that you gave me to do. Si Christ po, nung nandito siya sa earth, He honors the Father. He glorifies the Father. And nung si Christ, no? Nung bumalik na siya sa langit, after na dito sa lupa, ang Holy Spirit bumaba dito sa lupa. Ngayon, ang Holy Spirit na nasa atin, no? Ang Holy Spirit na nasa atin ngayon, na naghahari, siya po He honors the Son and the Father. He glorifies the Son and the Father. Kaya po ang isa sa mga role ng Holy Spirit po is ma-reveal si Christ sa mga tao. Paano natin makikilala si Jesus? Through His Word and through His Holy Spirit. Ang Holy Spirit po, ang isa sa mga role niya is to reveal Christ sa atin. Is to reveal the Father sa atin. Amen? And to be our shield, our guarantee. Amen? Hallelujah. Kasama natin ang Holy Spirit. Kaya po kung ikaw ay Kristiyano and if you have the Holy Spirit, wala kang ibang i-glorify kundi si Christ lamang. Wala kang ibang i-glorify kundi si God lamang. Kasi unang gumawa niyan ay si Christ. Dapat bilang mga Kristiyano, we must follow the example of Christ. Amen po. How to be great in the kingdom? Kailangan mo maging servant. Kailangan mo maging slave. Kailangan mo magpakumbaba. Kailangan magkaroon ka ng leadership of a servant, no? A servanthood, magkaroon ka ng ganong leadership. Huwag mong ituring na ang sarili mo mas mataas ka sa iba. Like for example, ako ay pastor, hindi ako mataas sa inyo. Amen? Kasi I am serving in the community. I am serving Christ. No, itong mga politician, no, di ba? Public servant sila, pero ang nangyayari, sila nagiging boss, hindi tayo. Sila ang nasusunod, hindi tayo. Dapat nga, no, tayo dapat kung ano yung hinanaing ng community ng isang bansa, dapat pinapakinggan nila, no? Kaya sa isang bansa, nagkakaroon ng corruption, unrighteousness, evil. Dahil po, nawawala yung essence na pagiging servant ng isang political leader, ng isang government official. Hallelujah. Kung ikaw ay Kristiyano, tapos nasa government ka, nag-serve ka sa government, nag-serve ka sa community,
Amen? Kailangan dala-dala mo yung humility na character. Dala-dala mo yung servant leadership. Pagiging servant, dapat ang pagkilala mo sa sarili mo. Pagiging slave, dapat ang pagkilala mo sa sarili mo. Kaya maraming Kristiyano na nasa politics, nasa government, na i-involve sa corruption, na i-involve sa mga unrighteousness, sa mga wickedness, kasi ang kanilang mga alay, ang kanilang mga kasama sa isang grupo, mga corrupt, mga evil doers. And they need to repent. We need to repent for our evil doings, for our evil deeds. Hallelujah. No? Sometimes the Bible exposed our errors, our sins, our lies. Dahil hindi po tayo makakapasok sa kingdom of God if we are not repented. Amen. Hindi tayo makakapasok sa kingdom of God, no? We are seeking to be great in the kingdom of God. Hindi nga tayo makapasok, paano pa tayo maging malapit kay Christ? Amen. Kaya let us follow the example of Christ as a follower of Christ. Amen. Bilang mga Christian, kahit saan man tayo, ano man ang ginagawa natin, follow the example of Christ. Amen. Walang masama kung nag-business tayo or nag-work tayo. Walang masama kung nasa politics tayo. If you are serving Christ, no? If you are kinikilala mo ang sarili mo na you are only a servant. I am not the boss. Christ is my boss. Christ is my master. For there is only one Lord, and that is our Lord Jesus Christ. Amen po. Hallelujah. Let us all stand. And let us pray. Amen. Praise God. So isa po ito sa mga mahalagang bagay na atin pong pinag-aralan ngayong oras nito. Amen. So napakahalaga po ng pagiging humble natin bilang mga Kristiyano. Amen. Hallelujah. Ang pagiging Kristiyano po ay hindi madali. Hindi po easy ang pagiging Kristiyano natin. But praise God for His grace. Dahil po sa grace ni Lord, doon po natin na-overcome ano man yung ating mga challenges. Gano'n makahirap ang pagiging Kristiyano, na-overcome natin, naging victorious po tayo. Victorious bilang mga Christian. Tayo po ay more than conqueror bilang mga Christian. Tayo po ay overcomer bilang mga Christian kasi ginawa na ni Christ iyon. Amen? At magagawa natin yan dahil the Spirit na naka Christ na nandito siya sa lupa is the same Spirit na nasa atin ngayon. Kaya sabi ng Bible, greater is He that is in us than he that is in the world. Ang Holy Spirit po, the Spirit that is within you, is greater than the devil, is greater than Satan, is greater than the demons. Amen? Si Holy Spirit, ang Holy Spirit po na nasa atin, nananahan, nagahari, namamahala sa buhay at puso natin. He is greater. He is great God. He is all-powerful, all-knowing, and always present within us. Amen po. We are not alone. The Holy Spirit is within us. The Holy Spirit, the Spirit of God is within us. Kaya ang church, hindi po orphans. Amen? Kasi kasama natin ang Diyos in the person of the Holy Spirit. Amen? And as a Christian, we have that character of humility. We have the fruit of the Holy Spirit because the Holy Spirit is within us. We all need to know right now, sa oras nito, is to apply the Word of God, to apply the revelation that God has revealed sa atin sa oras na ito. Amen po. And that let us all meditate sa ating pinag-aralan sa oras na ito. Let us all meditate the Word of God every day
every day, let us read and study His Word. Kasi bilang Christian, it is our foundation in our faith. Ito yung ating basis. Dito tayo nagdi-depend. Ito yung source of our foundation. Amen? How to know God for who He is. How to serve na according sa will of God. We need to read and study His Word. Amen? If we are serving Christ as a church, kailangan puno tayo ng salita ng Diyos. Amen po? So we praise God sa oras na ito. Hallelujah. Sige po, itaas natin ang ating mga kamay as a sign of surrender. No, sa oras na ito, kung ano man ang mga pagkakamali at pagkukulang natin sa Panginoong Diyos, let us ask God for forgiveness. Patawarin tayo ng Panginoon sa ating mga pagkukulang sa Kanya, mga pagkakamali natin sa Kanya. Kung hindi natin nagagawa ang pinapagawa ni Jesus. Amen. Like the character of Christ, no? Na magkaroon dapat tayo ng Christ-like character. Kung hindi natin 'to nagagawa, hindi natin na-apply, ask God, no? Na tulungan niya tayo, turuan tayo ng Panginoon upang masunod natin ang kabanalan niya, ang kalooban niya, ang katwiran niya, ang katotohanan niya. Na bilang Kristiyano, bilang follower of Christ, na dapat tayo ay nasa daan ng Panginoon. Amen? Lord, we thank you sa oras na ito. We thank you, Father, for your love. We thank you, Jesus, for your grace. We thank you, Holy Spirit, for your presence. We thank you, Holy Spirit, for you are within us. You are our God within us. Thank you, Holy Spirit, dahil kayo ang kasama namin. Lord, habang nandito kami sa mundong ito at nabubuhay, kayo ang kasama namin, Holy Spirit. Holy Spirit, tulungan niyo po kami, turuan niyo kami na ma-apply namin ang iyong salita. Na mas maging malalim pa kami sa aming pag-aaral sa inyo, O Diyos. Dalangin namin, Panginoon, na kayo mag-lead, mag-guide sa amin, na Lord God, magkaroon kami ng humility in our service, Lord. Magkaroon kami ng servant leadership as we serve you, Lord God. Kami ay, ang buhay namin is makakapagbigay ng glory sa iyo palagi, Panginoon. Na kayo mag-glorify palagi sa buhay namin in all area. Sa lahat ng aming ginagawa, Lord, na mag-glorify kayo. Baguhin niyo kami, Panginoon, inside out, Lord God. Patuloy namin maranasan, Lord God, ang pagiging born again, pagiging transformed life. Lord, continue to sanctify us. Sanctify us, Lord, our mind, our heart, Panginoon, all our entire being. Sanctify us, O Lord God, in the name of Jesus. Lord, give us strength na, Lord God, ma-overcome namin ano man ang mga challenges na mayroon kami ngayon, Lord God. Trials, tests, and even temptations. We declare, Panginoon, that kayo, Panginoon, magbibigay ng wisdom sa amin, strength sa amin, Lord God. Kayo, Panginoong Diyos, ang mag-glorify lamang. Kayo lamang ang mabigyan ng papurit para salamat sa mga buhay namin. Lord, I pray, O God, sa bawat isa sa amin na nandito, sa TFI Church Apayao, sa mga kasama namin na nanonood, nakikinig online. Panginoong Diyos, I pray na ang aming pag-serve sa inyo, Lord God, ay kayo lamang ang aming maging center, O God, at kayo lamang ang maging object, Lord God, appropriate object of our service. Only you, Jesus, as our audience. Walang iba, kundi ikaw lamang, Lord God, ang aming paglilingkuran, aming pinaglilingkuran, O Diyos, at wala nang iba na, Lord, ang makita namin palagi every time we serve you, Lord God, in public, in the congregation. Ang aming dalangin, O Diyos, na kayo lamang ang makita namin upang, Lord God, ang aming maging motive always, Lord God, is kayo, Panginoon, na bilang aming Diyos, aming Master na pinaglilingkuran. I pray, Panginoon, sa oras ito, na patuloy niyo po kami, Lord God, na i-equip sa pamagitan na iyong salita. I pray, Lord, na ang anointing, ang blessing, patuloy, Lord God, na ma-pour out sa amin, Panginoon, sa aming pag-serve sa inyo. We pray, Lord God, na ang humility lamang ang mangibabaw sa amin. Lord, humble us, O God.
in the name of Jesus. Holy Spirit, we thank you. I pray, Panginoon, na patuloy na gamitin nyo kami as your servant, O God. Patuloy nyo kami gamitin as your slave, Lord, to reach out more souls, to share the gospel, to evangelize, O God, to fulfill the Great Commission, to serve you, Lord, inside and outside the church. Nasa pag-serve namin, Panginoon, hindi ito about sa amin. Ito'y about sa inyo, Lord God. We thank you, Panginoon, na, Lord, kami magkaroon ng excellent service, Lord. Ang aming maging goal sa pag-serve sa inyo, Lord, ay magkaroon kami ng excellent service for your glory. We thank you, Panginoong Diyos. We thank you, Father. We thank you, Jesus. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us always, now and forever, in Jesus' name. Amen. Amen, mga kapatid. Sa pagpapatuloy ng ating serbisyo para sa Panginoon, naanyayahan ko ang bawat isa na magpapakumbaba at magpakumbaba tayo iti sangwanan ni Apo Diyos kakabsat. At dayawan tayo iso ng Espiritu
Ama naming makapangyarihan at, at, at ang iyong anak na si Jesus. Marami pong salamat at pinupuri po kayo lahat. Yes, Lord, pinupuri kayo. Hallelujah, hallelujah. Kayong Diyos na makapangyarihan, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Pinupuri kayo sa Espiritu at sa katotohanan. Hallelujah, hallelujah. Marami pong salamat, Panginoon, sa salita na aming napakinggan ngayon. Napakahalaga ang salita mo sa bawat isa sa amin. Palagip mo, Apo, titunggal may sa kada kami na maging mapakumbaba, become a great leader sa loob ng church. Bawat ministeryo sa bawat isa sa amin, tulungan mo po kaming lahat upang magampanan po namin ang iyong inaasam, Panginoon. Marami pong salamat. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin upang ang pananampalataya sa bawat isa ay manatiling tapat, manatiling matibay. Ano man ang pagsubok ang aming nadaanan, sa pangalan ni Jesus, hindi magtatagumpay ang sino man o gawa ng masama. Marami pong salamat sa iyong tulong, Panginoon. Marami pong salamat sa lahat ng iyong gabay. At kami po ay palaging ikaw ang aming sandalan, o Panginoon. Ikaw na Diyos na makapangyarihan at palaging handang tumulong sa bawat isa sa amin. Agyaman kami, O Apo. Kasi ka, Apo Diyos, iti kang runaan. Napangitalkan mi amin kadagitibiyag ni, O Apo. Sa iyo ang buhay namin, Panginoon. Kaya nararapat lang po na dapat kang mahalin, sambahin. Oh, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. I-bless mo, O Apo, dagiti amin na nakipartisipar dito live no servisyo mi, O Apo. Sa dinuman ti ayanda, adayo naman dito'y nga maapo mamati kami. Nga sikikita ka kadakwada, ti imatang mo, Lord, katadda kada kami kan kadakwada. Katagyaman kami kan ka, O Lord, your presence. Ti panangigay ti Espiritu Santo ti tumunggalmay sa kada kami. Yes, Lord, agyaman kami kan ka, O Apo. Agyaman kami kan ka. Ket daydayawen da ka, pagrukbaban da ka. Amen, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Thank you, Lord, thank you, Lord. I-bless mo ang bawat isa sa amin. Kantaan tayo day Toxology.
The grace of the Lord and the love of God and the communion of saints will always be with you all. Amen. Hallelujah. Ayan. Praise God. So, maraming salamat po sa lahat pong nanood sa Zoom and sa FB Live po. Maraming salamat po. Sabi po ni Sister Maricel Baptista, Amen. Sabi niya dito, I'm so blessed. I'm watching from Riyadh, Saudi Arabia. Praise God. Amen. Madaydayaw ni Apo Diyos kakabsat. Hello, Sister Maricel. Ni Apo Diyos, iti mangi-guide ken ka. Ni Apo Diyos, iti mang-protect ken ka. Always. Kat iti agnanayon, bendisyonan na iti pusom. Kastamet iti ti pamilyam. Kastamet kin ni Ma'am Mariwin Fredeline Burgos, Salvador, Joy, Kama, Estera, and Sister Carla Juan. Amen. Madaydayaw ni Apo Diyos. Agyaman kami iti panag-join nyo iti live. Kat kastamet iti mensahera tayo iti daytoy nga rabiin ni Pastor Arj Aborita. Thank you so much, Pastor, sa napakagandang mensahe ng ating Panginoon. Sabi niya doon na dapat ang servant ni Lord ay dapat meron siyang humility or meron tayong tinatawag na dapat maging humble always. Kastamet nga dapat hindi lang maging servant, no diket di dapat meron yung leadership na tinatawag. And yung character ni Jesus dapat maging meron din sa atin. And amen. Thank you so much, Pastor. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, sa iyong mensahe. Sa lahat ng nanood po, maraming salamat. And iti so amin, isubsublimi iti kangatuan ning adayaw, gloria ken iti panagyaman. In Jesus' name, amen and amen.